Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 25, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Landslide sa Talisay, Batangas. 14 patay. 12 dito, pawang mga bata. Bagyong Christine, lumabas na ng PAR. Pero posibleng bumalik ayon sa Pag-asa. Mga pasaherong stranded sa Batangas Port at iba pang pantalan sa buong bansa, balik biyahe na. Grabe po yung putik, nalipungan na po yung aking paa. Matapos ang mapaminsalang baha, ngayon naman, matinding putik, problema ng mga residente ng Noveleta, Cavite. Sa showbiz, K-pop girl group Eunice idodonate ang bahagi ng kita ng kanilang FanCon para sa mga biktima ng Bagyong Christine. At Bini at Donnie Pangilinan naghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ang sensitibong balita mula sa Talisay, Batangas. Aabot sa 14 na individual ang kumpirmadong patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ang isa sa mga residente ng bayan, nalagasan ng buong pamilya. Dagdag ang kanyang buong mag-anak sa bilang ng mga namatay dahil sa bagyo na ngayon ay dumoble na mula sa tala kahapon. Wala nang nagawa ang mga kaanak ng mga biktima ng landslide sa Talisay, Batangas, kundi haplusin ang mga narecover na mga labi ng mahal sa buhay. 14 ang kumpirmadong patay nang gumuho ang gilid ng bundok sa Purok B, Barangay Sampaloc ng naturang bayan. 12 rito ay pawang mga bata. Isa sa pinakaapektado ay si Reynaldo de Jucos, na namatayan ng kinakasama at 5 mga anak na edad 2 buwan hanggang 7 taong gulang. Talaga napakahirap. Ang pinakakayamanan ko sa buhay na wala. Ngayon bukod tangi, pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Kung ano man ang kahinat ng buhay ko, sa aking mga pamilya ko na lang inaalala. Yun na lang ang aking alaala sa kanila. Lugar na ito na magkakasama kami. Ang residenteng si Marlon naman, kaisa ng search team sa paghahanap sa 11 anyos na anak na kasama sa 6 pang nawawala at pinangangambahang natabunan ng lupa. Ako na may naging mabuting ama sa kanya at hihingi ako ng paumanin kung ano mang nangyaring masama sa kanya. Ayon sa alkalde ng bayan, iniutos nila ang paglikas sa mga residente pero marami ang hindi sumunod. Sinasabihan naman, dahil siya ay first time lang ngayon na nangyari, parang hindi sila masyadong nakikinig. Parang ganon. Sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense, umabot na sa 46 ang patay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Pinakamarami ang mula sa Bicol at Calabarzon. Pinangangambahan namang lalo pang tumaas ang bilang lalo't may 20 pang katao ang naiulat na nawawala. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng pag-uulan sa mga susunod na araw. Yan ay kahit patuluyan nang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine kaninang alas 2 ng hapon. Paliwanag ng Pag-asa, malaki kasi ang rain bands ng Bagyong Christine, dahilan kung bakit nasa signal number 1 pa din ang malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Tagalog region. Nakaapekto rin sa bansa ang southwesterly wind flow na sanhi ng maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Bukod dyan, naging isang ganap na tropical storm na ang sama ng panahon na binabantayan sa labas ng PAR na may international name na Kong Ray. Possible po. Pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend at ito po yung papangalanan po nating Leo. Update naman po tayo sa magiging track po neto ni Christine. As nakikita po natin,
2 p.m. po, lumabas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po, magkakaroon mo tayo ng looping scenario dito po sa may West Philippine Sea. Kaya nakikita din po natin, hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok po muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Makapal na putik naman ang kinakaharap ngayon ng mga residente ng Noveleta, Cavite matapos ang matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Resulta ito ng pag-apaw ng tubig ng ilog at dam kung saan nalubog ang 12 bayan, dahilan upang magdeklara ng state of calamity ang buong probinsya. May balitang A to Z si Kim Salinas. Napakamot na lang ng ulo ang may-ari ng tindahan na si RD sa Noveleta, Cavite matapos ang pagsalanta ng bagyong Christine. Dahil sa hanggang baywang na baha, lahat ng kanyang panindang damit at sapatos ay nabasa at hindi na maibenta, kaya ngayon ay lugi siya. Mga nasa 100 yan, sir. At yan, kasama yung mga bulto. Bukod sa malaking pagbaha, dagdag problema rin nila ang putik na dala nito. Napakalaking servisyo. Ubus na puhunan, putik pa, linisin pa, sayang yung araw. Bagay na problema rin ng residenteng si Aling Rosemary. Grabe po yung putik. Naalipungan na po yung aking paa. Nagkanda sugat-sugat na yung aking paa. Tapos yung tubig, wala pang tubig, ilaw. Diyos ko po, nagigib po kami doon sa baba. Sa breakwater. Sa tindi ng kalbaryo ng mga residente ng Barangay Santa Rosa 2, ani ni Aling Rosemary, halos hindi sila makatulog sa kasagsagan ng bagyong Christine. Ang hirap po. Mahirap din na i-explain minsan kasi sa nervyos mo, natatakot ka dahil nakikita mo yung ilog na nag-overflow na dyan. Ayon sa Cavite Provincial Office, isa ang Noveleta sa matinding tinamaan ng bagyong Christine sa buong lalawigan. 2 dams in Bacoor and 9 river system sa buong probinsya ay umapaw po. The flood was caused of the river flow. Parang yung river for capacity po ng ating mga river is hindi na kaya, nadala yung bumagsak na pag-ulan sa lalawigan. Nag-iwan ito ng mga nawasak na infrastruktura. Dahil sa matinding buhos ng ulan dito sa Noveleta, Cavite, umapaw ang kanilang ilog at dahil diyan, pati ang kanilang tulay nakagagawa lamang ng halos 2 linggo dito sa Barangay Santa Rosa 2, Noveleta, Cavite na dumurugtong papunta sa kabilang Barangay San Antonio 2 ay nagiba dahil sa matinding ragasan ng tubig dito sa kanilang bayan. Hindi rin nakaligtas sa matinding pananalasa ng bagyo ang bayan ng Ternate at Dasmariñas. Cumulatively, meron po tayong 3,467 displaced families na nasa iba't ibang evacuation centers across the province, distributed in 17 LGUs. So yun po, makikita nyo na hindi lang po sa low-lying areas or sa coastal areas, from upland po hanggang sa baba, talaga pong nakaranas ng matinding pagbaha. Sa kabuuan, nakaranas ng matinding pagbaha ang 12 bayan ng Cavite dahilan para magdeklara ng state of calamity ang buong probinsya. Puspusan na ang relief operations ng mga kawani ng lalawigan ng Cavite, katulad ng pamimigay ng pagkain, tubig at atensyong medikal. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananatiling lubog sa baha ang maraming kabahayan sa Binyan, Laguna matapos ang walang humpay na ulan na hatid ng bagyong Christine. Matindi ang dinanas sa baha ng naturang bayan dahil maituturing itong catch basin ng tubig galing sa kalapit na probinsya maging yung tubig mula sa Binyan River at Laguna Lake. Halos 600 pamilya na ang inilikas ng lokal na pamahalaan habang patuloy ang pagpapatupad ng relief operations para matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta. Sa kabuuan, nananatiling lubog sa baha ang 16 na lungsod sa buong Laguna. Samantala, kanya-kanyang tayo naman ng pansamantalang masisilungan ang mga naapektuhang residente ng Barangay Kanda, Ibaba sa Lopez, Quezon dahil sa tindi ng pagbaha. Lubog sa tubig hindi lang ang mga bahay kundi pati na rin ang eskwelahan na nagsisilbi pa ring evacuation center ng mga residente. Kaya naman ang ilan sa kanila nagtali ng tarapal sa mga puno na itinayo sa tabi ng kalsada para magsilbing silungan hanggang bumuti ang panahon. Ayon kay Mayor Rachel Ubana, nabibigyan ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente kung saan 7 hanggang 8 barangay ang matinding binaha dulot ng bagyo.
Samantala, unti-unti naman nang humuhupa ang tubig sa ilang bahagi ng Maharlika Highway sa boundary ng Lopez at Calawag. Balik biyahe na sa wakas ang mga biyaherong matagal na na-stranded sa Batangas Port at iba pang pantalan sa buong bansa matapos bumuti-buti ang lagay ng panahon sa maghapon. Pero umaapela ng pasensya ang Port Authority sa mga biyahero dahil sa mga delay dala ng bugso ng mga pasahero. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Business as usual ang eksena sa Batangas Port ngayong Biyernes dahil sa pagtila ng ulan, balik biyahe na rin ng mga barko. Hindi na nga maganda mayaw yung mga biyahero dito sa Batangas Port na ilang araw nang nananatili dito matapos nga magkaroon ng pananalasa ng bagyong Christine. At sinabi kanina ng Pag-asa sa kanilang 5 p.m. na weather bulletin, wala na pong bagyo dito sa Batangas. Kung kaya't nagbukas na rin yung kanilang mga ticketing office dito at ngayon dagsana yung mga pumipila para makabili ng kanilang ticket pauwi ng kanilang mga probinsya. Gaya nila ng OFW mula Hong Kong na si Milorani na mula na lumapag sa naiyan itong Huwebes ay wala pang tulog dahil sa pag-antabay sa pagbubukas ng biyahe patungang Pola Oriental Mindoro. Halip na na-spend mo na yung time mo sa pamilya mo ay wala. Mas mahabang oras sa biyahe. Sa buong maghapon, bagamat malakas pa rin ang alon, ay sapat na itong maaliwalas para bumiyahe. Masaya rin ang pasaherong si Lovely at makakauwi na sa kanilang probinsya sa Butuan. Masyado anyang magastos ang bawat araw na naantala ang biyahe lalo't may kasama silang bata. Wrong timing. Kasi may bagyo. Sobrang hirap po. Kasi may bata pa, tapos marami pa kaming bit-bitin. Tapos ganito pa yung panahon. Bagamat balik biyahe ng mga shipping lines, sumapila ang pamunuan ng Batangas Port sa mga biyahero ng konting pangunawa. Panawagan sa ating mga pasahero, medyo magbaon ng konting pasensya. Alam niyo naman, naipon kayo. At pagbalik po ng biyahe rito, siguradong sabay-sabay din kayong babalik. At masisiguro po ng pamunuan ng Batangas Port na importante may sistema, walang singitan. No? Bukod sa Batangas Port, balik operasyon na rin sa ibang lugar kagaya ng Port of Ormoc, Matnog at Albay. Umabot sa lagpas 7,500 ang stranded na mga biyahero sa mga pantalan sa bansa sa ilang araw na pananalasa ng bagyong Christine. Pinakamarami sa Port of Bicol ay isa sa pinakanapuruhan ng bagyo na umabot sa 3,300 na stranded na mga biyahero. Kaugnay naman sa nalalapit na undas, pinaghahandaan ng Batangas Port ang pagdagsa na nasa 20,000 na biyahero simula October 31. Aminado naman sila na may epekto sa kanilang paghahanda ang pananalasa ng bagyo lalo't marami itong iniwan na basura. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang agarang tulong para sa mga stranded na mga turista matapos ang hagupit ng bagyong Christine. Batay sa advisory ng Tourism Department ngayong Biyernes, aabot sa 529 ng mga turista ang hindi pa makapagbiyahe paalis ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas at Caraga. Nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng DOT sa mga establishmento para sa temporary shelter ng mga turista at pinag-iingat ang mga biyahero na manatili sa ligtas na lugar hanggang maging maayos na ang sitwasyon. Dagdag na ahensya, lubos na napinsala rin ang 14 na tourist spots sa bansa. Kabilang dyan ang nasa Sorsogon, Masbate, Batangas at Dinagat Islands. Nakahanda rin naman daw na tumulong ang Tourism Department sa mga tourism workers at mga negosyo na lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Magbibigay ng tulong ang K-pop girl group na Eunice para sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyong Christine. Sa kanilang press conference, inanunsyo ng 8-member group na kabilang ang 2 Pinay na sina Elisha at Jelly na idodonate nila ang bahagi ng kikitain sa kanilang fan concerts para sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo. Nasa Pilipinas ngayon ang rookie girl group para sa kanilang Eunice in Curious Land show sa New Frontier Theater ngayong Biyernes at sa Waterfront Cebu City Hotel sa Sabado, October 26. Excited naman mag-perform sa harap ng kanilang fellow Ever Afters. Hiling ng grupo ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat ng Pilipinong apektado ng kalamidad. Susunod, PBBM. Inatasan na ang kanyang gabinete at mga ahensya na ihatid na ang agarang tulong sa Bicol Region matapos ang hagupit ng bagyong Christine. At pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza, pasok sa top 10 ng laban para sa corona ng Miss Grand International Finals Night sa Thailand.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete at mga ahensya ang pagbibigay prioridad sa paghatid ng agarang tulong sa Bicol Region na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Nagpadala na rin ng mga relief goods at tulong medikal ang DOH at DSWD para sa mga biktimang hinagupit ng bagyo. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Malayo-layo pa mula sa pagbangon at pagbalik sa dating pamumuhay ang mga residente ng Bicol Region. Hanggang ngayon kasi lubog pa rin sa baha ang maraming lugar at sira ang maraming tahanan. Ang hiling ng mga Bicolano tulong para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng kalamidad. Sa ginanap na briefing ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng ahensya na magdoble sikap para agad na makapag-abot ng tulong sa bawat sulok ng Bicol Region. I think we continue to concentrate on Region 5 for now because they're the ones in most need. Everybody is in need. But the accessibility problem of Region 5 is a little bit more pronounced than all the other areas. Iniutos din ng Pangulo ang agarang paggamit ng mga asset ng pamahalaan, mapasasakyan panlupa, himpapawidman at pandagat para mas mapadali ang pag-rescue at pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan. Our resources, certainly ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na, hindi natin pwedeng i-delay yan. Dahil buhay na ng tao yan. So we just have to keep going. Samantala, naglaan naman ang Department of Health ng 142 million pesos para sa tulong medikal ng mga apektadong residente. Of the goods that we have deployed, we've actually sent out 97 million pesos worth of medical supplies and public health emergency supplies. Habang ang ibang pondo ilalaan sa water sanitation at hygiene, nutrisyon ng mga evacuees maging sa psychosocial support. Itinaas na rin ng DOH ang Code Blue Alert sa Cagayan Valley, Bicol at Ilocos na higit na nangangailangan ng tugong medikal. Sinigurado naman ng Department of Social Welfare and Development ang agarang paghahatid ng malinis na inuming tubig sa mga pamilya at evacuees sa Camarines Sur. We spoke to Manila Water and Maynilad Water, and they have already provided us with quite substantial number of those 6-gallon na lalagyan, and we are now working with the Air Force so we can airlift this. Nitong umaga ng Biyernes, nagsagawa rin ng aerial inspection si PBBM kasama ang mga opisyal ng DILG at DPWH sa mga apektadong lugar sa Calabarzon at Metro Manila. Layunin nito na matiyak ang agarang pag-abot ng tulong at pagbangon ng mga komunidad matapos ang hagupit ng matinding kalamidad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagsagawa na ng clearing operations ang Philippine National Railways Engineering Team sa mga nakaharang sa riles ng tren matapos manalasa ang Bagyong Christine. Isa-isa nang nililinis ang bawat sulok ng riles, maging ang pagtatanggal ng mga natumbang puno na humaharang sa daanan. Sa kasalukuyan, kanselado pa rin ang biyahe ng PNR sa rutang Lucena, Calamba, Lucena at ang mga ruta sa Bicol Region. Yan ay para bigyang daan ang assessment ng mga infrastruktura. Nauna nang sinabi na prioridad ng PNR ang seguridad ng mga pasahero, kaya tinitiyak muna na ligtas gamitin ng mga tren, riles at tulay bago muling ibalik sa normal ang operasyon. Muling nananawagan si Senator Joel Villanueva sa national government na gumawa na ng komprehensibo at integrated master plan ng flood control projects sa bansa. Sa harap yan ng malawakang pagbaha dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine. Giit ni Villanueva, hindi na uubra ang mga band-aid o pansamantalang solusyon tulad ng mayat-mayang relief operation sa mga evacuation centers. Anya, mahalagang busisiin ang mga flood control projects na pinopondohan ng pamahalaan. Mababatid na ang Pilipinas sa 2 sunod na taon ay nangunguna sa buong mundo pagdating sa Disaster Risk Index. This year,
for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba talaga. Matapos ang hagupit ng bagyo, ipinatupad ngayon ng Department of Trade and Industry ang 60 araw na price freeze sa ilang lugar na idineklarang nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Ito'y nakafocus sa mga pangunahing bilihin mula sa inilabas na memo ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na may price freeze ay ang Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Magpet, Cotabato, Calbayog, Samar, Sorsogon, partikular na sa Bulan at Donsol, Quezon Province, lalo na sa Tagkawayan, Mulanay at General Luna, habang sa Eastern Samar sa Maydolong, Borongan City, San Julian at iba pa. Kasama rin sa listahan ng Binyan, Laguna at Cuenca, Batangas. Mahigpit na minomonitor ng DTI ang mga presyo ng bilihin para labanan ang posibilidad ng pang-aabuso sa presyohan. Inihanda na rin naman ng DTI ang tulong sa mga micro and small to medium enterprises na tinamaan ng bagyo. Maaring makahiram ng mababang interes na loan ang mga maliliit na negosyo mula yan sa 2 billion peso Enterprise Rehabilitation Fund ng Small Business Corporation. We have allotted 2 billion pesos for this rehabilitation ng enterprises. They can email SB Corporation through their email address, sbcorp.gov.ph, and pwede na kayong mag-avail doon. Winave na muna ng Land Transportation Office ang pagbabayad ng penalty sa mga late registration ng motor vehicles at sa renewal ng lisensya bilang pakikisa sa mga naapektuhan ng bagyo. Ayon kay LTO Chief ASEC Vigor Mendoza, waived ang penalties hanggang November 8. Extended rin hanggang sa parehong petsa ang validity ng mga registration ng lisensya sa mga apektado ng October expiration. Suspendido rin muna ang pagpapatupad ng bagong kautusan ng LTO ukol sa pagmumulta sa mga buyer at seller ng second-hand na kotse na bigong irehistro ang transaksyon sa kanilang ahensya. Pasok sa top 10 ang bet na bet ng pageant fans at Pinay beauty queen na si Christine Justine CJ Opiaza para manalo sa ongoing coronation night ng Miss Grand International. Bukod kay CJ, pasok din sa top 10 sina Miss Indonesia, France, Myanmar, Peru, Spain, United Kingdom, India, Brazil at Dominican Republic. Inaabangan naman ang isusuot ng mga kandidata maging ang pambato ng Pilipinas sa evening gown round. Miss Grand Philippines! Congratulations to our top 10 of Miss Grand International 2024! Sa aming pagbabalik, Beanie at Donnie naghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong Christine. At ilang Pinoy, positive vibes pa rin ang hatid sa social media kahit pa binagyo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
panahon ng kalamidad, muling ipinakita ng mga Pilipino ang diwa ng pagtutulungan at bayanihan. Ilang celebrities nga ang nagpaabot ng tulong sa ating mga naapektuhang kababayan para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Isa na rito ang aktor na si Donnie Pangilinan na personal na naghatid ng mga relief goods sa non-government organization na Angat Buhay. Nag-donate rin ng 1 milyong piso ang Nations Girl Group na Bini sa isang donation drive para sa mga biktima ng bagyo mula sa kanilang kinita sa Biniverse Concert. Samantala, nag-alay pa ang Bini ng kantang Paraiso bilang handog para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Bilang tulong po ng Bini at ABS-CBN po sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, kami po ay magdodonate ng 1 million pesos po galing po sa aming Grand Biniverse Concert para matulungan po natin ang mga nasalantang kababayan. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, hindi matitinag ang mga Pinoy kahit pabagyo ang kalaban. Basta makapag-post lang sa social media. Kaya naman patok at nakakaaliw ang mga kababayan nating Pilipino na nagpapasaya habang humaharap sa hamon ng kalamidad. Ang nakakaaliw na mga eksena sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Nagtatagay pa kayo? TikTok is life. Kahit baha sa paligid, wala yan. Good vibes pa rin ang hatid ng mga bida sa social media. Imbis kasi na ma-stress sa malalaking baha, pinili ng ilan na daanin na lang sa saya ang kanilang kalagayan. Oh my God! Wow! May nag-ala diva sa baha. Birit pa, baby! Tawag ng tanghalan lang. May nagpapaturo naman ng dance moves sa bubong. Sige lang, kahit bagyo, tuloy ang TikTok. May floating table pa habang tuloy ang kasayahan ng mga tito. Game na game sa Tagayan. Kuya, shot puno. At may mga kuya na row your boat ang peg sa gitna ng malalawang baha. Collab naman ang dalawang ito na humahataw pa sa sayawan sa gitna ng gatuhod na baha. Sige, sayaw pa more! Siyempre, it's more fun in the Philippines. Pero sa gitna ng saya, huwag pa rin kalimutan ang pag-iingat sa panahon ng kalamidad. Para sa Balitang A to Z, ako si Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group ng Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa philosopher na si Jean de la Bruyere. Paalala niya, mula sa mga paghihirap, umuusbong ang mga milagro. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend at ingat po kayo.